Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kapag malaman ni Tinding o makita niya ang invitation card ng kasalan ni David at Catherine, ay siguradong siya ang makakapigil sa kasalan na ito dahil agad na pupunta si Tinding sa simbahan para ipagsigawan kung anong klaseng tao itong mapapangasawa ni Catherine. Siguradong matutulala sa takot si David kapag biglang sumulpot si Tinding. Hindi kasi nagawa ni Camille na mapigil ang kasal, kaya ang tapang ni Tinding ang kailangan dito. Sa kabilang banda naman ay magiging business partner nga nila Tanggol si Divina. Interesado kasi si Divina sa brilyante nila Tanggol, kaya handa siyang maging kahati si Tanggol sa kanyang negosyo basta ibibigay sa kanya ni Tanggol ang brilyante. Ang hindi pa malinaw ay kung bakit ganito ka-interesado si Divina sa brilyante. Posible kayang may koneksyon siya sa sindikatong unang may-ari ng brilyanteng ito? Samantala, dito na rin magkakamabutihan si Tanggol at si Tisay. Nagtatrabaho si Tisay para kay Divina. Nagnanakaw siya ng mamahaling sasakyan at dinadala niya sa shop ni Divina at doon ay ginagawa nila ng mga bagong papeles at ibebenta. Sa ganitong gawain ay kailangan ni Divina sila Tanggol. Matunog kasi ang pangalan ni Tanggol bilang matinik na magnanakaw sa Quiapo. Kaya interesado si Divina na maging kasosyo sila Tanggol dahil alam niyang mas yayaman pa sila. Ngunit ano naman ang magiging ugnayan ni Tanggol kay Tisay? Ano ang ambag nito sa pagyaman ni Tanggol? Posible kayang anak ni Divina si Tisay at si Tisay na ang makakatuluyan ni Tanggol? At pagdating ng panahon ay si Tisay at Tanggol na ang magpapatakbo sa negosyong pinapatakbo ngayon ni Divina? Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!